Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ang sinuman ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikahihiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya, nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama at kasama ang mga banal na anghel. Sabi pa ni Jesus sa kanila, "Tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikitang nagahari ang Diyos ng may buong kapangyarihan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Sa estado ng buhay natin, paano ba natin may evaluate ang ating mga sarili? Sa tingin niyo po ba, kumpara noon, umasenso na tayo? O hanggang ngayon, wala tayong nakikitang pag-unlad? Hanggang ngayon, wala tayong nakikitang improvement sa buhay natin? Kasi kung babalikan natin, tingnan lang natin, paano ka ba naging matagumpay? Paano ka naging successful? Diba sa pagsisikap? At yung pagsisikap, ito rin naman yung talagang nagdala sa iyo sa matinding pagdarasal. Marami tayong mga karanasan na talagang masasabi nating hirap na hirap tayo noon. Yung iba sa inyo, naglalakad, makapasok lang sa eskwelahan. Iba sa atin, makapagbaon lang ng saba, papunta ng makapasok lang din sa eskwelahan. Kahit na yung iba sa inyo talagang umabot sa punto na kailangan mong umuwi ng maaga kasi gagamitin yung sapatos, gagamitin yung uniform. Pero nagsikap kayo, no? Nagsikap kayo dahil nga ang itinuro sa atin noon ay mahirap kasi yung maging mahirap. Kaya kailangan tayong magpursige. Sipag at tiyaga, lagi yung naririnig natin, at dagdagan mo ng panalangin. At napakalapit natin sa Diyos noon. Pero kung titingnan mo din, kahit ganun ang buhay, nandoon yung saya. Sige nga, kaya niyo bang balikan? Alin ba ang mas masaya? Yung buhay mo noon na talagang kailangan kumayod? O yung buhay mo ngayon na kung tutuusin, maginhawa na dapat, pero hanggang ngayon, hindi mo pa nakukuha yung saya na gusto mo ring maranasan o maramdaman. Kasi sabi nga ni Jesus sa ating Ebanghelyo, ano ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong daigdig,
kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Yung, di ba? Marami talaga ngayon, no? Kahit naman kami mga pare, minsan natutokso din na talagang kailangan magkaroon tayo ng ganitong bagay. Kailangan magkaroon tayo ng ganitong kagamitan, ng ganitong ari-arian. At hindi tayo nakukontento na. Mayroon ka na, gusto mo pa. Mayroon na, sige pa, accumulate pa, hangad pa tayo ng madami. Para nga saan? Nakikita ba natin yon? Kasi simple lang naman gusto mo. May pagkain ka lang, masaya na. Ngayon may pagkain, nag-iinarte pa. Ngayon may pagkain na, nagsasayang pa tayo. Parang gusto lang siguro ipakita din sa atin na yung akala natin kasi na magpapasaya sa atin, ibinigay naman ng Diyos. O sige, tingnan mo nga kung magiging masaya ka. Kung hindi talaga, kasi sabi ko nga, mas malapit tayo noon sa Diyos. Pero bakit habang umuunlad, bakit habang nagkakaroon tayo ng higit pa sa kailangan natin, pero bakit lumalayo din naman tayo sa Diyos? Bakit mas nagiging priority natin ang mga material na bagay, ang mga gawain, kaysa ang pagbutihin natin na mas mapalapit tayo kay Kristo? Bakit laging ang dasal natin, sana yumaman, sana yumaman? Alam na natin yan. Kahit nga mga tao ngayon na halos sila na may-ari ng Pilipinas, hindi pa rin sila matapos-tapos. Kaya nga ngayon, kahit mamudmod ng pera, hindi pa rin nila masumpungan yung sinasabing, okay na ako, okay na to. Kasi gusto pa ng marami, pero wala naman yung kapayapaan, wala naman yung katahimikan. Ano ba talaga ang gusto natin? Hindi kayamanan o material na bagay sa mundong ito ang magbibigay sa atin ng kapayapaan, kundi ang atin pong patuloy na pagkilala sa Diyos. Makaranas man tayo ng kawalan, maging salat man tayo, o maging sagana, hindi tayo dapat lumalayo sa Diyos. At hindi rin dapat nababago ang ating pagtingin sa Diyos. Dahil kahit kailan, hindi natin mararating kung nasaan ang Diyos gamit ang mga kayamanan ng mundong ito. Kaya nga sa kwento sa ating unang pagbasa, bakit pinagkahiwa-hiwalay ng Diyos ang tao? Kasi ang hangad nila, nagiging isa na lang yung hangad nila, ang makapantay ang Diyos. Kaya, pinangalat ng Diyos ang taong ito, binigyan ng iba-ibang wika para hindi sila magkaintindihan, para nagkakaroon ngayon ng check and balance sa kanilang mga iniisip. Hindi ko lang alam kung talagang nakukumbinsi ba tayo na bagamat yung realidad, kailangan natin ng mga material na bagay sa mundong ito kasi yun yung kailangan para mabuhay tayo. Pero kung ang iisipin natin, ito ang kailangan para magkabuhay ako, nagkakamali tayo. Tanging sa Diyos tayo magkakaroon ng buhay. Tanging sa Diyos tayo magkakaroon ng kapanatagan ng ating mga kalooban. So, nandiyan na yan. Ibinigay na yan ng Diyos sa inyo, sa atin, yung mga biyaya na kailangan natin. Pero sana makita natin na higit na yan sa kailangan natin. At dahil sa kabutihan ng Diyos, kaya niya binibigay din kahit nga minsan
hindi na natin kailangan. At binibigyan tayo ng higit, ng sobra, para tayo maging biyaya sa iba. At yan ang mas magpapalapit sa atin sa Diyos. Amen.